Makukuha nga ba ni Usopp ang Ragnir at i-recognize, i-acknowledge nga ba siya ng Ragnir bilang isang worthy user nito? Napakainit na topic nito guys sa mga One Piece fans, lalong lalo na sa community ng One Piece. Especially dahil all throughout this time, never pa namang nagpapakita ng tunay na lakas or ng awakening, enlightenment or redemption arc itong si Usopp. Pero mangyayari nga ba yon dito sa Elbaf arc? Naipakita na multiple times, hindi lamang sa title pages, kung hindi maging sa mga cover pages, sa double spread pages, sobrang daming clues na guys ang ibinibigay sa atin ni Oda. Although indirectly dahil clues nga at hindi naman sinabi dito na direct representation, pinakita ni Oda multiple times na may kasamang squirrel itong si Usopp. Unahin na natin dito guys ang title page ng chapter 306. Makikita natin dito, kasama ni Usopp at nitong si Luffy ang isang squirrel. At alam nyo naman guys, ang tunay na anyo ng Ratatoskr or ng Ragnir ay isang squirrel. Sa nagdaan din na color spread page, makikita natin guys na habang natutulog ang buong Straw Hat crew, may katabi, may kasiping na isang squirrel itong si Usopp. Habang natutulog ito, may hawak-hawak siya ng mga nuts. Na kung iisipin natin guys, this could be one of the reasons kung paano matitame nitong si Usopp ang Ragnir. Bilang isang squirrel, for sure, paborito din nitong mga nuts para sa kanyang pagkain. Mga nuts at mga seeds na napakadami ng stocks nitong si Usopp. At hindi lang yon, meron pa siyang pop greens. Isang magical and rare na klase ng mga buto or seeds na siguradong hindi pa natitikman nitong si Ragnir. For sure, once na matikman yon ni Ragnir, aamo talaga siya dito kay Usopp para bigyan siya nito ulit. One of the possible reasons kung bakit possible na itong si Ragnir ay matame or i-acknowledge ni Ragnir itong si Usopp bilang kanyang rightful and worthy owner is that meron pang isang kulang na miyembro sa crew ng mga Straw Hat. Na nakita natin, inakit man niya si Yamato, hindi ito pumayag. At ngayon, inakit na din niya si Loki. Possible na hindi pumayag si Loki dahil unang-una sa lahat, may sarili siyang goal. Ayaw niyang sumunod sa kahit na sino. Siya ang sarili niyang boss. At hindi lang yon, tulad nga ng sinabi ng iba sa previous video natin sa comment section, mataas ang tsansa na mas gugustuhin itong si Loki na mag-stick sa Elbaf para protektahan ang iniwan ng kanyang tatay. Pangalawa, there is this problem na hindi naman magkakasya itong si Loki sa Thousand Sunny. Although oo, gumawa na tayo ng possible solution, ng possible na way, ng possible na paraan para magkasya si Loki sa loob ng Thousand Sunny at yun ay ang ability ni Biblo. Ang ability na palakihin at paliitin ng mga objects. Hindi na natin masyado pang dadaanan ng tungkol kay Biblo sa video na ito. Panoodin nyo na lang yon sa isa sa mga previous videos natin dyan sa playlist sa One Piece Reviews. Pero after ng gagawin na pagtulong ng Straw Hat sa Elbaf Kingdom, for sure tatanawin ni Loki na utang na loob ang ginawa nilang ito. At hindi lang yon, kitang-kita din naman natin sa latest chapters na nakikilala ni Loki na katiwa-tiwala naman ang Straw Hat crew. Kaya kahit hindi man tanggapin ni Loki ang invitation ni Luffy na sumali siya sa crew, possible na may sasali pa rin sa crew nila maliban kay Loki kung hindi itong si Ragnir. Oo, alam natin guys na isa siyang weapon, pero may buhay ang weapon na ito. Nakita natin ang tunay na itsura niya ay isang squirrel. Dahil nga, nanggaling din ang ability niya sa isang devil fruit. So just what if, itong si Ragnir ang papasok sa loob ng crew nitong sila Luffy. Oo, malaki si Ragnir, pero considering na kaya niyang mag-shapeshift papunta sa isang weapon, papunta sa isang squirrel, possible din na kaya niyang kontrolin ang kanyang size. Which might mean na pwedeng itong si Ragnir ang kumumpleto sa crew ng mga Straw Hat, habang itong si Loki naman, makakasali lamang siya sa Straw Hat Grand Fleet kasama ang Galila Giants if ever na magkatotoo ang ating previous video na ma-unfreeze niya yon at mapasunod niya ang mga ancient giant warriors. Another clue dito guys ay ang parallelism sa ipinakitang panel nitong si Oda sa latest chapter na ang 1171 at ang chapter 40. Kung pagkukumparahin natin guys ang dalawang ito, talagang literal na identical. Walang pinagkaiba ang positioning ni Loki, ang positioning nitong si Usopp sa lahat ng tatlong panels sa pages na ito, parehong-pareho. Almost as if para bang kinopya na lang ni Oda ang panel na ito at pinalitan ng mga karakter. Parehong-pareho din ang sinasabi nila,
parehong concept and thought na binabanggit dito ni Loki at ni Usopp. Kung sa panel na ito ng chapter 1171 ay pinipilit at ini-insist nitong si Loki na pagtakpan nilang nangyari sa kanyang tatay, na wag na lang nila i-reveal kung ano talaga ang nangyari kay King Harald na nakontrol siya ni Imu at pinatay niya ang kanyang sariling mga kawal. Dahil in the very first place, baka hindi sila maniwala, at pangalawa, kahit maniwala sila kay Loki at makrown si Loki bilang ang hero at ang panibagong king ng Elbaf, hindi din naman niya mapapanindigan yon. Hindi niya kayang gampanan ang ginampanan ni King Harald. The same goes para dito kay Usopp guys. Sa chapter 40, specifically sa page na ito, ganon na ganon din ang ginagawa dito ni Usopp. Ayaw niyang i-reveal sa village na siyang tumalo sa kalaban. Pinipilit at ini-insist din dito guys, tulad ni Harold na ini-insist kay Loki na sabihin ng totoo, ini-insist ng mga bata at ng babae na kasama nila na sabihin ni Usopp kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero ayon kay Usopp, hindi na kailangan. Dahil sino daw ang maniniwala na ang sinungaling na katulad niya ay ang taong nagligtas sa kanila. Now although it is not perfectly identical dahil magkaibang circumstance ito, pareho silang may gustong pagtakpan for the sake of the greater good at para na rin sa mas maayos na magiging outcomes. Question: bakit magkakaroon ng ganitong parallelism? Bakit ililink nitong si Oda si Usopp kung wala naman talagang magiging ugnayan sa gitna nilang dalawa? The only answer is Ragnir. Dahil hindi naman pwedeng maging taga-Elbaf itong si Usopp, hindi din naman pwedeng makuha ni Usopp ang legendary Devil Fruit ng Elbaf kung hindi mamamatay si Loki. Pero pwede niyang ma-acquire si Ragnir kung i-deem siya nito bilang isang worthy user na possible mangyari not by force but by other means. Dahil of course, wala namang Conqueror's Haki itong si Usopp para pabilibin din itong si Ragnir. Mga means na nabanggit na natin previously kanina lang sa unang part ng video. Nakita din natin guys na nang labanan nitong si Usopp si Mr. 4, gumamit siya ng isang hammer. Na oo, of course, hindi ito si Ragnir, pero just think of the resemblance. Na possible, sa dinami-dami ng iba pang ginawang clues, foreshadowings nitong si Oda, possible na isa din ito doon. At hindi lang yon, si Mr. Kuro din ng isa sa pinakaunang mga individuals sa One Piece na gumagamit ng weapon na nakakain ng isang Devil Fruit. Kung paano ito nangyari, kung anong klase ito ng Devil Fruit, hindi na natin tatalakayin dito guys. Dahil may isa pang clue na hindi pa natin nababanggit. At yun ay ang nakalaban ni Usopp na member ng Beast Pirates, isa sa members ng crew nitong si Kaido na nagngangalan na Bao Huang. Hindi bawang guys, hindi garlic, Bao Huang. Ang ability nito ay ang nakain niyang Devil Fruit na isang smile fruit na alam naman natin na isang artificial na Devil Fruit. Ang ability ng nakain niyang yon ay ang mag-transform papunta sa isang flying squirrel na since isa nga itong artificial na Devil Fruit, isa itong smile fruit, hindi niya magagawang mag-transform 100% sa designated na ability niya na yon. Dahilan kung bakit, partially lamang ang nagagawa niyang transformation. As you can see, kaya niyang magkaroon ng isang part ng trait ng isang squirrel pero hindi buong transformation. Eventually, tinalo din naman nila ito at hindi ito gaanong nagbigay ng kahit na anong deep significance. However, ngayon na maikokonekta na natin ito kay Ragnir or kay Ratatoskr, ang member na ito ng crew ni Kaido na nagngangalang Bao Huang ay ang nagsisilbing surveillance messenger nitong sila Kaido. Ngayon, isipin nyo kung anong connection. Surveillance messenger itong si Bawang. Si Ratatoskr ang nagsisilbing messenger ng World 3. Meron nga ba tayo nakikitang clue? I guess kayo nang bahalang sumagot niyan guys. Dahil napakadami na natin ng binanggit na clues and hints dito, kayong mag-decide. Possible ba ito mangyari o hindi? Also, by tomorrow guys, Tuesday, maire-release na natin ang ating spoiler para sa One Piece Chapter 1182. Para ma-notify kayo at ma-update kayo kapag na-release na natin ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.